Welcome back to our channel. May panibagong mainit na update tayo pagdating sa modernization ng Armed Forces of the Philippines, at this time, mukhang may magandang balita para sa Philippine Air Force. The Philippines is now eyeing a Swedish-backed export credit framework na posibleng magbigay daan para sa pagbili ng high-tech military assets, gaya ng JAS-39 Gripen E, F multirole fighters at ang GlobalEye Airborne Early Warning and Control System. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Mahalaga ito para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Pero ano nga ba itong export credit framework na ito? At gaano kalaki ang epekto nito sa future acquisitions ng AFP? Sa madaling salita, ang Export Credit Framework ay isang sistema na ini-o-offer ng Sweden para suportahan ang kanilang mga exporters at international buyers. Government-backed ito, ibig sabihin, may suporta at garantiya mismo mula sa gobyerno ng Sweden. Ang layunin ng system na ito ay palakasin ang competitiveness ng Swedish industry sa international market, bigyan ng financial solutions tulad ng loans at guarantees para sa mga buyers, suportahan ang long-term defense partnership sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Kamakailan lang, nagsagawa ang Department of Finance ng isang workshop kasama ang mga kumpanya mula sa Sweden. Dito tinalakay ang components ng export credit system, kasama na ang financing mechanisms, challenges, at mga successful examples mula sa ibang bansa. Ang resulta, kung matutuloy ang deal, pwedeng makakuha ang Pilipinas ng hanggang 100% financing, long repayment periods, at flexible payment terms. Para sa gobyernong may limitadong defense budget, napakalaking bagay nito. Hindi na kailangan maglabas agad ng malalaking halaga, pwedeng hulugan over time. Hindi lang basta-basta bansa ang Sweden pagdating sa credibility. Ayon kay Swedish Ambassador Anna Ferry, ang Sweden ay isa sa iilang bansa na may AAA credit rating, ang pinakamataas na posibleng rating sa international financial markets. Ibig sabihin, napakataas ng kanilang creditworthiness, mababa ang risk of default, at tiwala ang mga international lenders sa kanilang stability. Idinagdag pa ni Ambassador Ferry na ang Pilipinas ay isang very strong partner para sa Sweden, hindi lang sa defense, kundi pati na rin sa trade relations, infrastructure, digitalization, energy, at responsible mining. Sa madaling salita, mukhang gusto talaga ng Sweden na pumasok sa long-term bilateral relationship sa atin. Now, let's go back sa military side. Bakit importanteng pagtuunan ito ng pansin, lalo na para sa Philippine Air Force? Una, matagal nang pinag-iisipan ng PAF ang JAS-39 Gripen E, F multirole fighters bilang isa sa top contenders para sa ating future air defense capability. Pangalawa, kung gusto nating magkaroon ng early warning capabilities, kakailanganin din natin ng isang AEW&C platform, at dito papasok ang GlobalEye. Ang GlobalEye ay hindi basta surveillance aircraft lang. Equipped ito ng advanced radar systems na kayang mag-monitor ng sea, air, at ground targets, real-time. Kung makuha natin to, maiiangat talaga ang air domain awareness ng Pilipinas, especially sa West Philippine Sea. Quick specs ng Gripen E, F multirole fighter jet developed by SUB, capable of air-to-air, air-to-ground, and reconnaissance missions. Equipped with AESA radar, IRST, infrared search and track, and electronic warfare suite. Relatively lower operating cost kumpara sa ibang Western fighters. STOL-capable, short take-off and landing, SWAC para sa archipelagic operations ng Pilipinas. GlobalEye AEW&C naman. Nakabase sa Bombardier Global 6000 jet, long-range airborne surveillance, equipped with Eri-Air radar system, kaya mag-cover ng more than 500 kilometro radius. Pupwesto bilang eyes in the sky ng Pilipinas. Kung sabay natin makuha ang Gripen E, F at GlobalEye, magiging mas buo ang ating air defense network. Hindi lang puro fighters, kundi pati surveillance and command assets. Pero hindi lang ito tungkol sa kakayahan ng mga eroplano, ang mas malalim na usapin dito ay strategic impact sa ating buong national defense posture.
Sa kasalukuyang geopolitical climate sa Indo-Pacific, lalo na sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, hindi sapat na may mga barko o patrol aircraft lang tayo. Kailangan natin ng integrated system na may kakayahang mag-detect ng threats bago pa man ito makalapit sa ating airspace, mag-coordinate ng response sa sea, air, at ground units, at higit sa lahat, makapaghayag ng deterrence laban sa anumang agresyon. Ang GlobalEye, na may long-range radar at real-time surveillance capability, ay perfect fit para rito. Kapag naka-integrate ito sa ating mga base at command centers, pwede nitong bigyan ng updated situational awareness ang buong armed forces, from Palawan to Batanes. At ang Gripen E-F, na highly networked at low cost to operate, ay swak na partner ng GlobalEye. Isipin nyo na lang, kapag may detection ng GlobalEye sa approaching aerial threat o maritime incursion, kaya agad itong i-relay sa airborne Gripen patrols, mabilis, efficient, at coordinated ang response. Ang ganitong klase ng tandem ay hindi lang symbolic, ito ay force multiplier para sa Pilipinas. Bukod pa rito, ang Gripen ay designed para sa countries na may limited air bases at logistical infrastructure, bagay na bagay sa Pilipinas bilang isang archipelago. Hindi ito tulad ng ibang jets na nangangailangan ng napakalawak at maayos na runways. Ang Gripen ay kayang mag-operate sa highways at small airstrips kung kinakailangan. At huwag rin nating kalimutan, ang pagkakaroon ng ganitong klase ng kagamitan ay makakapagbigay ng confidence sa ating allies at strategic partners. Kapag nakita nilang seryoso tayo sa pagdevelop ng credible defense, mas magiging bukas sila sa joint exercises, intelligence sharing, at interoperability programs. Ang tanong, may pondo ba tayo? Dito na nga pumapasok ang significance ng Swedish Export Credit Framework. Kung hanggang 100% finance nito, with long-term repayment and flexible terms, mas magiging feasible ang pagbili ng advanced systems gaya ng GlobalEye at Gripen. Pero syempre, kailangan pa rin ng political will. Kailangan ipaglaban ng Department of National Defense, Department of Finance, at ng buong gobyerno ang long-term investment sa air defense capability ng bansa. At hindi lang ito para sa prestige, kundi para sa national security, sa panahon kung saan lalong umiinit ang tension sa West Philippine Sea. So mga kadepensa, ano sa tingin nyo? Ready na ba ang Pilipinas para sa ganitong klaseng deal? Mukhang kung matutuloy ang framework na ito, may pag-asa na makuha natin ang Gripen E-F at GlobalEye, two of the most advanced systems na makakatulong sa ating path modernization. E-comment nyo sa baba ang inyong opinyon. At kung gusto nyo ng updates tungkol sa AFP modernization, don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod, para sa bayan, para sa depensa. Welcome!